Hello mga kakoys! Magandang umaga! Ngayon pag-usapan natin yung sinabi ng Korte Suprema patungkol doon sa pag basura nila sa impeachment ni Sara. At saka ayon naman doon sa Kongreso o Senado, mali daw yung interpretasyon ng Korte Suprema doon sa patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Alam naman natin po na merong bawat branches ng law ay branches ng law ay merong mga obligasyon doon. Ngayon, mali ba ang basa ng Korte Suprema o tama ba ang Senado? Patungkol doon sa sinabi ng Senado, wala akong tinutukoy na tao. So ngayon, tingnan natin yung personalities o hindi ito personality attack doon sa nagsabi sa Senado. Ang kailangan pag-usapan natin ay yung paano ba gumagana o paano nagtatrabaho yung konstitusyon o konstitusyon ng Pilipinas. Ngayon, meron kasing three branches ng government constitution. Una is yung legislative branch. Pangalawa is yung executive branch. At saka yung pangatlo ay judicial branch. So ano-ano yon? Una, yung legislative branch, sila yung gumagawa ng batas. Kung alam lang natin So, ibig sabihin yung function niya ay magsulat, mag-debate, at saka magpapasa ng law. Control nila yung government spending taxes, constitutional, oversees the executive branch. So, for example, parliament, o Congress, or National Assembly. Yan yung function ng legislative branch. Ngayon, yung executive branch naman, sila yung nag-i-enforce ng law. Kung alam lang natin implement at saka yung carried out to pass by legislator. Sila yon yung nagpa-function yung executive branch. Pagpatakbo ng government, department at saka agencies, sila yon yung executive branch. Yung mga foreign policy, sila yon. Yung pagkamand sa mga military, executive branch yon. Enforce the law yun Tapos, yung pinaka-example doon is yung presidente, prime minister, or cabinet, or either ministries. Sila yon. Tapos yung judicial branch naman, sila yung nag-i-interpret ng law. Kung alam lang natin. Interpret ng constitution. Settle sa mga legal disputes. Determine whether law or either actions are constitutional. Sila yon, yung judicial branch. At saka sila din yung mag-protect individual rights natin. So, for example yun is court, Supreme Court, or judge. Sila yon. So, sa judicial branch. So, yun yung functions ng tatlo na yon. So, sense nun is legislative, make the law, executive, carries out the law, judicial, interpret the law. Ngayon, pag-usapan natin yung paano ba gumawa o paano nagtatrabaho ang konstitusyonal. Una, meron po tayong tinatawag na separation
of powers. Di ba? Yun yung sinabi ko kanina, yung executive, legislative, at saka judicial. Ayon doon sa 1987 Constitution ng Pilipinas, ang trabaho ng Congress, sila ay gumagawa ng batas. Kapag naipasa naman doon sa executive, sila ang nagpapatupad ng batas. Ngayon, ang Supreme Court naman ay nag-i-interpret ng batas or constitution. Ang ibig sabihin kapag sinabing Supreme Court, kung ano yung tawag or basa doon sa konstitusyon, hindi pala, or yung ano yung basa doon sa konstitusyon, ang ibig sabihin kapag sinabing Supreme Court, kung ano yung tama na basa doon, ibig sabihin noon ay judicial overreach ba yun? Medyo nalito ako. Judicial overreach ba yun? Alangan naman po na hindi totoo. Itotoo ko naman kasi. Kasi trabaho naman kasi talaga ng nila doon sa SC or Supreme Court. Kasi yung constitutional mandate naman talaga, kung hindi gagawin ng Supreme Court ang pag-interpret ng batas, sinong gagawa? Si Senado. Ang punto doon lang naman kasi ay kung ikaw ay isang mambabatas sa Senado, ay sasabihin or sinasabi na mali, or either sila yung nagsasabi doon sa Senado na mali daw kuno ang interpret ng Supreme Court. Sa ibig sabihin, pwede ba sabihin ng Supreme Court, that sounds like an legislative overreach, yung patungkol doon sa impeachment. Ipaano katulad nga ni senador na nagsabi, alam niyo naman yun kung sino nagsabi, hindi sila sumasang-ayon or hindi siya sumasang-ayon. Mali daw ang desisyon ng Supreme Court sa kay BP Sara na impeachment. Pero sa tingin niyo ano sa tingin niyo? Ang Senado o ikaw bilang Senado, wala ka pa ring karapatan na hindi sangayunan yung interpretasyon ng Korte Suprema or ng EC or yung desisyon nila. Sana magrespeto kayo sa bawat boundaries nyo. Di ba? Sinabi ko na kanina ngayon yung mga boundaries nyo. At sa mga branches, alam nyo ba na ang pinaka basic na role dito ay ang konstitusyon, ang pinakamataas na batas sa bansa. Alam niyo naman siguro yun Kaya nga lahat dito susunod po, susunod po tayo. Lahat dito kasi sumusunod yung batas, rules, regulation, kahit nga yung internal rules sumusunod dito sa Constitution. Ang Kongreso sumusunod din yan. Isa lang po sa liliwanagin natin ay hindi naman pinagbabawal ng Supreme Court na gumawa ng rules ang Congress sa impeachment
Ang sabi lang naman ng Supreme Court ay gumawa kayo ng rules. Gumawa kayo ng rules. Pero dapat ayon doon sa konstitusyon. Oh. Ngayon, kasi yung problema sa atin, nagbe-bend the law tayo. Binubobo nyo yung mga Pilipino. Magkaiba po yun. Alam niyo kung ano, magkaiba po yun. Kasi, bakit? Bakit ba kailangan na maintindihan nyo ito? Kasi kung papayagan natin na lahat sumunod sa konstitusyon, pero ang Congress hindi, anong labas nun? Dito po papasok yung tinatawag na absurd situation. Yung may supreme law pero extended. Yun po ang defeat sa whole idea of the rule of law. Ito po ay interpretation lamang. Wala po akong wala po akong personal dito, or baka sabihin nyo pro Sara ako o pro Duterte ako o ano tayo. Wala. Hindi nga ako nakaboto eh. Yun lang naman po. So dapat respetuhin yung bawat rules ng doon sa branches ninyo. Huwag nyo namang i-interpret yung in-interpret ng Korte Suprema. Ikaw nga naging senador ka kasi mayaman ka, may pera ka. Pero wala ka naman alam doon sa rule of law. Yun So, yun lang yun. Regarding doon sa reaction ko sa sinabi ng Senado regarding sa impeachment. So, thank you. And sana naintindihan ng bawat Pilipino. Huwag niyong lukuhin yung Pilipino. Alam na ng Pilipino yun.